Hello guys, welcome to another video. At ngayon guys ay mag-check out na ako dito sa hotel. Tutuloyan ko dito sa Brunei and papunta ako ngayon sa Gadong Night Market kasi nandun yung bus na sasakyan natin papunta sa Kota Kinabalu, Malaysia. So lilipat tayo ng another country. So guys, it's a 7-hour to 8-hour travel via bus. So magko-cross border ulit tayo via land papunta ng Kota Kinabalu. So this is my second time din na makapunta ng Kota Kinabalu, but last time ay sa Kota Kinabalu ako nag-land, then nag-transfer ako dito sa Brunei. So reverse naman yan. Okay guys, so update ko kayo mamaya kapag nandun na ako sa bus station.
Hello guys, so welcome to Kota Kinabalu, Malaysia. And right now ay nandito na ako ngayon sa Signature Inn dito sa Central Kota Kinabalu. So from Brunei going to Kota Kinabalu guys ay nag-take tayo ng bus via Sipitang Express. At 9 hours guys yung biyahe, kasama yung 1 hour na lunch break para makapag-lunch yung mga pasahero. And for that 9-hour trip ay meron tayong 9 checkpoints na dinaanan, and that means ay meron tayong 9 passport stamps na inilagay doon sa ating passport. Okay guys, so isa-isahin ko lang guys yung mga checkpoints na dinaanan from Brunei going here to Kota Kinabalu. Take note guys, huwag kayong malilito na may dalawang state ang Malaysia. Dalawang state na dadaanan from Brunei going here to Kota Kinabalu. So the first one is Sarawak, Malaysia. Yan yung first state. At yung second state ay Sabah, kung saan nandoon yung Kota Kinabalu. Okay, so from Bandar Seri Begawan guys, so nagkaroon na tayo ng entry stamp via the Brunei airport. So may airport stamp na tayo, entry stamp natin via the airport, and then nag-exit tayo sa Kuala Lura. That was 28 kilometer from Bandar Seri Begawan. So nag-exit tayo via Kuala Lura, and then pumasok tayo ng Malaysia via the Tedungan sa Sarawak State ng Malaysia. So, yun yung first checkpoint ng Malaysia guys, sa Tedungan, sa Sarawak. And then, nag-exit naman tayo via the Pandaruan sa Sarawak State pa rin yan ng Malaysia. So, that was our third checkpoint. And then, pumasok ulit tayo guys ng Brunei via the Ujung Jalan checkpoint. So, that was the fourth checkpoint. And then, lumabas tayo ng Brunei via the Labu sa Temburong district ng Brunei Darussalam. And then, pumasok tayo ulit guys sa Mengkalap sa Sarawak State ng Malaysia. Mengkalap, so another passport stamp yun guys, entry stamp for Malaysia. And then nag-exit tayo via Merapok sa Sarawak State. Then dun guys sa Merapok ay nandun din guys yung checkpoint for another state ng Malaysia, which is yung Sabah. So tinatakan tayo ng entry stamp for Sabah via the Sindumin checkpoint sa Sabah, Malaysia. So total of 9 guys, total of 9 checkpoints yung ating dinaanan from Brunei going here to Kota Kinabalu. Yung land border crossing guys from Brunei to Kota Kinabalu or vice versa guys ay isa lang sa mga option. Meron din guys na available na flights from Brunei going to Kota Kinabalu, pero mas pricey yung yung cost. Una kasi malapit lang siya, wala pa yatang 1 hour yung flight. At kung kayo ay collector ng stamp sa passport, ito you guys yung option para sa inyo. So 9 passports, marami na yan. Ito consume 2 pages sa inyong passport, pero make sure lang na meron enough na pages na available para matatakan yung inyong passport syempre. So guys, for this trip, meron akong mga nakilalang mga Pinoy na nagta-travel din. So, sila yung mga nakasabay ko na mag-lunch nung lunch break. Tapos, pagbaba dito sa Kota Kinabalu ay sumama pa rin ako sa kanila para mag-take ng dinner. At naglakad kami papunta dito sa hotel. Inauna yun sa kanila kasi malapit lang din yung hotel nila. Sumabay na ako sa kanila sa paglalakad at nakapagkwento-kwentuhan, sharing about travels and so on. So masaya guys yung travel. Kung kayo ay mahilig sa long travels gaya nito, this option is for you.